Kahit naman kasi ako, tumatayo rin ng balahibo kapag nakakarating malapit sa bahay na yun. Pero baka hindi tayo makalabas dyan. Bakit parang hindi ko na maigalaw yung katawan ko? Madalas ang kababalaghan, sadyang nakakasalubong mo lang sa hindi inaasahang pagkakataon. Subalit, paano kung mismong ang dilim ang gumawa ng paraan upang ipahamak ka? Paano kung ang isang hindi matukoy na nilalang ang magtangkang ikulong ang iyong kaluluwa? Ito mismo ang naging karanasan ng ating letter sender ngayong araw na ito. Itago na lang natin sa pangalang Robbie. Kasama ang kanyang kapatid, hinarap nila ang isang malagim na lugar na animoy impyerno sa ibabaw ng mundo. Paano kaya sila nakaligtas? Kung ikaw kaya ang malagay sa parehong sitwasyon, anong gagawin mo? Panghawakan ang iyong sarili at maghanda para sa isang karimari-marim na episode ngayong araw. Dito lamang sa kwentong Takip Siling. Oo, wala kaming nakitang diablo sa lugar na yon. Pero sigurado akong naroroon lang siya. Naghihintay ng tamang pagkakataon para kabigin ang mga kaluluwa namin. Kung hindi namin nagawang makatakas, sigurado akong wala na kami ngayon sa mundo. Kaya naman, hindi ako mangingiming sabihing isang impyerno sa ibabaw ng daigdig ang napuntahan namin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Robbie. 37 years old. At taga rito lang sa may Taguig. Ang nakababatang kapatid ko naman ay tawagin na lang nating si DJ. 35 years old. Itong salaysay ko ay nangyari noong 18 at 16 years old pa lang kami. Doon sa isa sa mga probinsya sa bandang hilaga ng Luzon. Hindi ko na lang sasabihin kung saan talaga bilang respeto sa mga taga roon. Ayaw ko ring sirain ang pangalan ng nasabing probinsya, lalo't marami namang magagandang bagay doon. Sadyang minalas lang talaga kami ni DJ kaya't napunta kami sa isang nakakakilabot na sitwasyon. 2004, nagpunta kami sa nasabing probinsya para sa isang reunion sa side ni Papa. Ako, si DJ, tapos ang mga magulang namin. Naging mainit ang pagtanggap ni na lolo at lola sa amin. Masaya rin kami ni DJ kasi naroon din yung mga pinsang matagal nang hindi naming nakikita. Maliliit pa kasi kami noong huling punta namin doon. 3 araw kami dapat doon. Pero unang araw pa lang ay talagang nag-uumapaw na ang kasiyahan. Nariyan at merong kainan, kantahan, at syempre konting inuman. Meron ding mga palaro para sa mga bata. Kinagabihan naman ay nagkaroon din ng kwentuhan, lalo na yung tungkol sa mga kababalaghan. Naging interesado naman kami ni DJ kasi naniniwala talaga kami sa mga ganoon. At pumukaw sa pansin namin ang isa
sa mga isinalaysay ni Lolo. Dami niyo palang naranasang kababalagan, Lo, no? Ay, naku Apo. Sinabi mo pa. Simula pagkabata, madalas akong makaranas ng mga kakatuwang bagay. Dito man sa bukid o sa ibang lugar. Kahit nung pumunta ako sa Visayas, meron din. Tong si tatay talaga. Marami sa mga kwento niyo, hindi naman totoo eh. Yung iba, hindi. Gusto ko lang talagang takutin yung mga kapatid mo. Pero karamihan naman ay totoo. Kagaya na lang noong tungkol sa abandonadong bahay diyan sa gubat. Kahit naman kasi ako, tumatayo rin ng balahibo kapag nakakarating malapit sa bahay na yun. Abandonadong bahay? Anong meron doon, Lo? Ganito, makinig at ikukwento ko. Malapit sa ilog, sa pusod ng gubat. Yang makapal na kakahuyan diyan sa may likod ng baryo. Merong isang abandonadong bahay. Gawa sa bato ang bandang ibaba, pero kahoy ang itaas. Itinayo pa raw yon noong panahon ng mga Kastila. Bahay ng mayayamang dating may-ari ng prutasan. Dito banda. Ang kaso, noong nilusob tayo ng mga Hapon, kinamkam nila ang bahay na iyon. Ginawang tagpuan ng mga mananakaw at kulungan ng mga bihag. Kahit ang mga kaawa-awang babaeng nahuhuli ay doon din nila binababoy. Kung ganon, marami pong di matahimik na kaluluwa sa bahay na yun, Lo. Ay hindi lang yun na po. Ang sabi, inangkin na rin iyon ng isang nilalang ng dilim. Kung demonyo o engkanto. Walang nakakasigurado. Basta ang alam namin, marami ng mga taong nawawala kapag nagpupunta malapit sa bahay na iyon. Kapag takip silim o gabi. Bakit di nyo na lang sirain yung bahay, Lo? Kayong mga taga-baryo, sirain nyo. Total, abandonado naman eh. Natatandaan ko pa yun eh. Nag-usap si na tatay at ang barangay kapitan noon na sunugin nga yung bahay. Si tatay biglang inapoy ng lagnat. Ang kapitan naman, nawala ng malay. Tapos kinabukasan na nagising. Kaya naisip naming hindi lang basta multong nasa bahay na yun. Sa dami ng mga kwentong kababalaghan na napag-usapan noong gabing yon, ang tungkol sa abandonadong bahay ang tinandaan namin ni DJ. Inisip naming siguro nga isang engkanto o diablo ang kumapit sa bahay na yon, lalo pat meron itong madugong nakaraan. Dinaan na lang namin sa panalangin ang kilabot para makatulog kami ng maayos. Nakatulong din na medyo naparami rin kami ng inom. Kinabukasan, matapos magtanghalian, naisip namin ni DJ na maglibot-libot muna. Doon kami sa kabilang dako ng baryo kasi nga ayaw naming lumapit sa sinasabing abandonadong bahay. Gusto lang talaga naming enjoyin ang sariwang hangin at preskong paligid. Tapos ay mag-sightseeing na rin ng mga chicks. Ang dami naman kasing magagandang bebot doon kina Lolo. Meron pa ngang ibang taga roon na nagpakilala sa amin. Kasi pawang mga curious sa aming mga taga-syudad. Nariyan nga po at manghang-mangha sila sa mga cellphone naming 3210. Pati na rin sa relo kong may compass at relo ni DJ na glow in the dark. Hanggang sa di po namin namalayan ng oras.
5:00 pasado na nang tingnan ko ang relo ko. Naisip na naming bumalik sa bahay ni Lolo at baka hinahanap na kami. Subalit, nagtaka kami. Kasi parang iba na yung daan. Napakasukal na ng paligid kahit hindi naman kami lumayo sa kabahayan. Nagsimula akong makaramdam ng panlalamig nang may marinig akong malakas na lagaslas ng tubig. DJ, may nararamdaman ka bang kakaiba? Hindi ko alam kuya, pero bigla akong kinabahan. Parang iba yata ang paligid. Hindi ko na matanaw yung dinaanan ng mga habal-habal eh. Andyan lang naman yung kalsada kanina. Mukhang pinaglalaroan yata tayo, tol. Balik na rin ba natin ang mga damit natin? Sige. Binaliktad nga po namin ang mga damit namin noon. Kasi akala namin nililin lang kami ng mga engkanto. Subalit, wala namang nangyari. Kasi naroroon pa rin kami sa kasukalan ng gubat. Kaya naman, naisip naming maglakad-lakad muna at baka makahanap ng paraan para makabalik kina Lolo. Sinabi ko na lang kay DJ na lumakad kami palayo sa naririnig naming ilog. Naalala ko kasi ang sabi ni Lolo na naroroon sa may ilog ang abandonadong bahay. Ilang minuto kaming naglakad sa masukal na gubat, Miss Anne. Medyo mahirap. Kasi wala naman kaming dalang itak na pwedeng panghawi sa mga damo at halaman sa daan. Idagdag pang padilim na rin, kaya hindi na namin makita ng maayos ang paligid. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko at butil-butil na rin ang pawis. Nagkahalo na ang pagod at kilabot sa kalooban ko habang nananalangin sana ay makauwi na kami agad. Naglakad pa kami ng naglakad hanggang abandonadong bahay. Yan ba yun? Walang duda kuya. Yan nga yun. Gawa sa bato ang ibaba, pero kahoy yung bandang itaas. Tapos, napakabigat pa ng presensya ng buong paligid. Paano tayo nakarating malapit sa bahay na yan? Doon lang naman tayo sa kabila ng Barrio Gumala, di ba? Bakit tayo nandito? Tsaka di ba, palayo naman sa ilog yung lakad natin? Huwag na lang tayo magtanong. Basta lumayo na tayo rito kuya. Lumayo na tayo. nanginginig akong hinila ni DJ papalayo sa bahay na yon, Miss Anne. Medyo malayo pa kami sa bakuran nito. Pero ramdam na namin sa kinatatayuan ang napakadilim nitong presensya. Mabilis kaming sumuong sa kasukalan ng gubat. Ngunit muli kaming natigilan nang makaharap na naman namin ang parehong bahay. Padilim na ng padilim. Tumalikod ulit kami at tumakbo. Hindi na alintana kahit nadadapa-dapa na kami sa hirap ng daan. Sa ikatlong pagkakataon ay nakaharap na namin ulit ang abandonadong bahay. Ayaw talaga nito kaming patakasin. Nagpapabalik-balik lang kami kahit anong gawin naming paglayo. At sa ika-4 na pagkakataon,
Nagulat na lang kami nang makita ang mga sarili namin sa mismong harap ng bukas na pinto. Kahit ayaw naming sumilip ay kitang-kita namin ang loob ng bahay. Napakadilim. Pero pumapasok ang liwanag ng bilog na buwan sa mga siwang ng dingding. Napakaraming mga sapot ng gagamba at halatang napakakapal ng alikabok. Kuya, halika na. Kuya, ano ba? Halika na, huy! DJ, di ko maigalaw yung mga binti ko. Gusto ko na umalis, pero... Aray ko! Kuya! Kuya! Anong nangyari? Halos malaglag ang kaluluwa ko nang may kung anong tumulak sa akin paloob ng pinto, Miss Anne. Nang puntahan ako ni DJ para tulungan, bigla namang nagsara ang pinto at hindi na naming mabuksan. Kahit anong kalampag namin ay ayaw talaga nitong bumigay. Doon din ay naramdaman naming hindi kami nag-iisa sa loob. Pakiramdam ko ay napakaraming nagmamasid sa amin mula sa lahat ng sulok ng bahay. Kuya, ano gagawin natin? Makakalabas pa ba tayo dito sa bahay na to? Makakauwi pa ba tayo kina lolo? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado, tol. Siguro dito na lang tayo dumikit sa pinto. Palagi ko kasi mapapahamak talaga tayo kapag nagpalakad-lakad tayo dito sa loob eh. Dumikit lang talaga kami sa tabi ng pinto noon. Pero maging doon ay damang-dama namin ang nakalulunod na hilakbot. Dahil nga hindi namin mabuksan ang pinto, wala kaming magawa kundi lumingalinga at mag-abang sa kung anong hindi namin alam. Ilang sandali pa, naramdaman kong may kung sino sa bandang kaliwang tabi ko. Nasa kanan ko si DJ, kaya nilingon ko. Miss Anne, agad akong napasigaw nang makita ang isang babaeng duguan na nakatingin sa akin. Gula-gulanit ang damit nito, tapos walang anumang saplot pang ibaba. Hinuha ko ay baka kaluluwa ng isa sa mga pinagsamantalahan ng mga mananakop noon. Napatingin din sa babae si DJ at agad siyang napakaripas ng takbo. Sinundan ko naman siya ngunit napatigil din kami nang tumambad sa amin ang dalawang multo sa isang pasilyo. Pawang kaluluwa ng mga sundalong Hapon. Nakatayo lang ang mga ito habang nakatingin sa amin. Napaatras na naman kami papunta sa bungad ng kusina. Doon natauhan kaming napakarami pala talagang ligaw na kaluluwa sa bahay na yon. Hindi na namin alam kung saan pupunta. Hindi namin sigurado kung saan ba kami dadaan para makalabas. Ilang saglit pa, nagulat ulit kami nang matanaw ang isang kaluluwang tumatakbo papalapit sa amin. Kita kong nakaberde ito at may buring sombrero. Muli na naman kaming tumakbo ngunit hindi kami tinantanan ng nasabing multo. Nang hahagis din ito ng iba't ibang mga lumang muebles na natira sa bahay. Ayun nga po, at meron pang mga paso at flower vase na nagkabasag-basag sa dinadaanan namin.
bang meron sa bahay na to? Ang daming multo, lintik. Saan tayo pupunta, kuya? Hindi naman pwede tumakbo lang tayo ng tumakbo. Pero hindi naman tayo makalabas dito. Yun, may pinto. Subukan natin yun. Bumukas. Pasok na sa loob, dali. Pero baka hindi tayo makalabas dyan. Dali na. Nandiyan na siya. Huwag ka nanganganga. Sige na. Grabing kadiliman ang bumalot sa amin sa loob ng kwarto, Miss Anne. Madilim. Kasi walang napaglulusutan ng liwanag ng buwan galing sa labas. Madilim din kasi alam naming sadyang binabalot ng lagim ang buong bahay na yon. Idagdag pang kinakalampag din ng humabol sa amin yung saradong pinto. Wala kaming magawa noon kundi sandala ng pinto para hindi ito mabuksan ng humahabol sa amin. Alerto rin at baka may maligno na naman sa loob ng madilim na silid. Nang tumigil na ang nasa labas, doon na kami umupo, nagyakapan at umiyak sa takot. Nagdasal na rin. Umaasang protektahan kami ng may kapal. Nagpahinga kami ng ilang oras hanggang sa makabawi ng lakas. Nang mahimasmasan, nagpalingalinga kami sa kwartong yun. Pinilit naming aninagin ang paligid gamit lang ang ilaw na nagmumula sa mga relo at cellphone namin. Nalaman naming tila isang bodega pala yun kasi napakaraming nakatambak na kahon. Subalit, tila ba inasahan ko nang may makikita rin kaming kakaiba doon. Kuya, ano yan? Anak ng kalansay? Kaninong kalansay yan? Tol, tignan mo na maigi. Hindi ba pamilya sa'yo yung damit nito? Teka, berdeng damit tapos may sombrerong pambukid. Tama bang naiisip ko? Mukhang ito nga yung kalansay na humabol sa atin kanina. Ang pinagtataka ko, mukhang hindi naman galing sa panahon ng apo ng isang to. Tignan mo yung printang damit. Di ba, nung nakaraang eleksyon lang tumakbong senador yung politikong yan? Oo nga no. So bago lang to napadpad dito? Teka... Yun. May notebook na maliit. Tulungan mo ako. Ilawan mo tong notebook. Tapos babasahin ko. Ang hirap makita ng mga nakasulat sa sobrang dilim eh. Sige kuya, pero siguro ito. Ito siguro basahin mo. Mukhang isinulat ng nagmamadali eh. Teka ha. Tanggap ko nang hindi na ako makakalabas. Tanggap ko nang dito ako mamamatay. Pero sana may makagawa ng mga bagay na hindi ko natupad. Kailangan basagin ang salamin sa pangunang silid na nasa ikalawang palapag. Kailangan magawa bago lumabas ang engkantong itim. 3:00 ng madaling araw. Tumakas sa silangan ng hindi lumiliko. Salamin? Engkantong itim? Ano raw? Mukhang ito ang paraan para makatakas sa impyernong to. Siguro nadiskubre niya to nang matrap siya rito sa loob. Ang tanong, seryoso ba yan? Paano kung mapasama lang tayo lalo? Sa palagay ko, kailangan natin sugalan to, tol. Kasi kung totoo pala to, baka sumunod na tayong maging kalansay. Kuya!
Tiningnan ko ang relo ko. 11:30. Naisip kong maghanda na muna kami ni DJ para sa gagawin namin. Nagpahinga, tapos nanalangin ng rosaryo. Kahit wala kaming rosaryong hawak. Pagkatapos naghanap kami ng pwedeng ipambasag sa salamin. Nakahanap ako ng maiksing tubo. Habang martilyo naman ang nakita ng kapatid ko sa loob ng bodega. Bandang 1:30, nakakaramdam na kami ng panghihina at pareho na ring nilagnat. Naalala ko ang sabi ni Lolo na nagkakasakit talaga ang nagbabalak ng masama sa abandonadong bahay. Kaya naman lumakas ang loob namin kahit medyo nahihilo na. Ang pagkakasakit kasi namin ay nagsasabing hindi magugustuhan ng bahay ang gagawin namin. Binuksan namin ang pinto at hinanda ang sarili sa kung ano man ang makikita. Nagulat kami kasi naroroon ang nakaberdeng multo na humabol sa amin. Nakatingin lang ito sa amin. Ngunit nakaturo sa bandang kaliwa, sa taas ng hagdan. Kung ganun, sinidya niya tong habulin papasok sa kwarto na to para makita ang mensahe niya. Mukhang gano'n na nga, kuya. Ano? Sundin ba natin? Kailangan natin sumugal. Kailangan. Dahan-dahan kaming naglakad papuntang hagdan at maingat itong inakyat. Medyo alanganin po kasi ang kalagayan nito eh. Marupok na sa kalumaan ng mga kahoy na baitang. Yung iba nga ay butas na talaga ang apakan. Alerto rin kami sa napakaraming mga multong nasa paligid. Nakatingin sa amin. Ngunit hindi naman nananakot o gumagalaw. Pagkarating sa second floor, maingat naman kaming lumakad pakaliwa. Hindi pa man namin nararating ang pangunahing silid o ang master's bedroom. Ramdam na naming doon nagmumula ang itim na presensyang sumasakop sa buong bahay. Sa sobrang bigat nga sa pakiramdam sa harap ng kwarto, talagang nakabako na kami kung maglakad ni DJ. At pagkabukas namin ng pinto, naramdaman naman naming may malakas na hanging dumaloy papalabas. Sumilip kami at nakita sa loob ang isang salamin na nakasabit sa dingding. Napatulala ako sa bungad ng pinto. Dinadaig na ako ng matinding takot na binubuga ng salamin. Maski si DJ ay halata na rin ang panginginig ng buong katawan. Tiningnan ko ulit ang salamin at napansing may kung anong itim na usok sa loob nito. Nakakapagtaka kasi wala namang usok sa kwartong yon. Hindi ko rin maaninag ang refleksyon ng mismong kwarto doon. Ano bang meron sa salaming yan? Bakit parang hindi ko na maigalaw yung katawan ko? Tuli, matay na yata ako eh. Gusto ko ng tamakbo, gusto ko na umuwi. Nahihilo na rin ako, kuya. Pero kailangan natin gawin to. Kailangan. Bahala na. Bahala na! Magkahalong kilabot at pagkamangha ang yumanig sa akin nang hinagis ni DJ ang hawak na martilyo sa salamin. Agad kasing nabasag ang salamin. Tapos ay pumailan lang ang nakabibinging sigaw ng kung anong nilalang.
Nagmumula ang sigaw sa mga bubog na nakakalat sa sahig. Namalayan ko na lang na pilit na pala akong hinihila ni DJ para umalis sa kwartong yon. Doon din ay mabilis ngunit maingat kaming bumaba sa hagdan. Nakikita kong isa-isang naglalaho ang mga kaluluwa sa loob ng bahay habang nakangiti sa amin. Mapasundalong Hapon o Pinoy, mga babaeng na abuso, mga lalaking pinahirapan, at ang mga naligaw sa lugar na yon, lahat sila ay nakangiti sa amin. Nagtuloy-tuloy naman kami papunta sa pinto sa harap ng bahay. Sinubukan namin itong buksan at agad naman itong nagbukas. Tumakbo kami palabas at tiningnan ng kompas ng relo ko para tukuyin ang silangan. Tinahak namin ito nang hindi lumiliko. Ni hindi na kami lumilingon sa abandonadong bahay kahit dinig pa rin namin sa malayo ang kalit na sigaw. Hindi kami tumigil kahit pagod na kami sa napakahabang pagtakbo. DJ! Ayun ang baryo! Ayun ang kabahayan, tol! Sa wakas! Sa wakas! Makakauwi na tayo, kuya! Makakauwi na tayo! Robe! DJ! Mga apo! Saan ba kayo galing? Kagabi pa namin kayo hinahanap! Nandyan na, Camelo! Nandyan na! Hindi makapaniwala sina Lolo nang ikwento namin ang mga pinagdaanan namin. Subalit, nagsilbing ebidensya ang maliit na notebook ng kalansay na nakita namin. Tiningnan ito ni Lolo at nalamang isa pala itong kabaryo nila na ilang buwan nang nawawala. Nakabalik nga po kami kina Lolo noon at nanatili pa doon ng mahigit 1 linggo. Kailangan pa kasi naming magpahinga. Tapos ay pinagamot din muna kami nila Lolo sa isang albularyo. Gusto niyang makasigurong hindi kami susundan ng kung anuman pabalik ng Taguig. Kaya naman, nakauwi nga po kami ng maayos. Simula rin po noon ay wala na raw nawawala sa lugar nila Lolo. Hanggang sa tuluyan ng masira ng bagyo ang impyernong bahay. Naging maayos naman ang buhay namin ni DJ simula noon. May kanya-kanya na rin kaming mga pamilya at magagandang trabaho. Gayunpaman, hindi ko pa rin maiwasang mapatanong. Anong klaseng nilalang kaya yon? Talaga bang engkanto lang yon na nambibilanggo ng mga kaluluwa? O isa yung demonyo? Nakakatakot kasi isiping may ganong mga nilalang ng dilim pala talaga sa ibabaw ng mundo natin. At gumagawa talaga sila ng paraan para ipahamak tayo. So paano? Hanggang dito na lang ang kwento namin ni DJ, Miss Anne. Mag-ingat po tayo palagi. At maging alerto sa mga alagad ng dilim sa paligid. At ngayon naman dumako tayo sa paborito nating shout out portion. Shout out going out to Audrey Marie, Mary Jane de la Cruz, Chuacheng Gloje, Carl Justin Lee Quico, Fergie Ayesha Botial, Bernadette Arcalas, Marvin, Annalisa Badajos, Krisha Fedis. Magbabasa tayo ng ilan sa pinakamagagandang comments mula kina Chuacheng Gloje at Bernadette Arcalas. Sabi ni Chuacheng, "Hi po, pa-shoutout po. Super fan ako ng mga narrators nyo, lalo na si Miss Anne.
Super inspired ako pag nagnanarrate siya. I wish may chance na maging part ako ng isa sa mga drama nyo. Super happy din parati nila Lola kapag naririnig ang mga story nyo. Naaaliw sila sa kabila ng nakakapagod na maghapon. Super thank you sa walang sawang pag-upload ng mga stories. Watching live now here at Las Piñas City. Sabi naman ni Bernadette, magandang araw po sa lahat ng mga ka-Katie at ka-SB. Sobrang gaganda ng mga ibinabahaging kwento sa channel nyo. Isa ito sa mga palagian kong kasama kahit sa oras ng trabaho ko. Mas magana akong nakakapagtrabaho kung laging nakalagay ang earphones ko. Happy listening to all. Listening from Cook Islands. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip sinim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.